Panginoong Hesus, ngayon ay lumalapit ako sa iyo na may pusong sinubukan na ang lahat, ngunit walang natagpuang solusyon saan man. Ilang pinto na ang aking kinatok, ilang landas na ang aking tinahak, ilang pangakong walang laman ang aking narinig sa paglalakbay na ito. Naghanap ako ng mga sagot sa siyensya, hinabol ang mga paliwanag ng tao, nagtiwala sa mga salita ng mga taong tila alam ang daan. Ngunit ang tanging natagpuan ko ay isang kawalan na lalo lamang lumalaki. Naghanap ako sa relihiyon, sa mga ritual, sa mga tradisyon, sa pag-aakalang doon ko matatagpuan ang kapayapaan. Ngunit ang puso ko'y nanatiling balisa, uhaw at sugatan. Naghanap ako sa kapangyarihan, sa pera, sa mga tagumpay, sa pag-iisip na mapupunan ng mga ito ang butas sa aking kaluluwa. Ngunit natuklasan kong lalo lamang lumalaki ang kawalan. Panginoon, pagod na akong habulin ng hangin. Pagod na akong mabuhay sa ilusyon. Pagod na akong uminom mula sa mga bukal na hindi kailanman nakapapawi ng uhaw. Ngayon alam ko na ikaw lamang ang makakapuno sa kawalan na ito. Ikaw lamang ang makapagbibigay kahulugan sa buhay na ito na napakabigat dalhin. Amang nasa langit, dumadalangin ako sa iyo sa sandaling ito dahil kinikilala kong kailangan ko ng isang pagkakataon lamang na makalapit sa iyo at mahipo ang iyong damit. Alam kong napapaligiran ka ng maraming tao. Alam kong napakaraming naghahanap sa iyo. Alam kong kailangan ka ng buong mundo. Ngunit kailangan din kita, Panginoon. Ang aking pangangailangan ay hindi mas maliit kaysa sa kaninuman. Ang aking sakit ay hindi gaanong mahalaga. Ang aking kwento ay nararapat din sa iyong pansin. Narinig kong dadaan ka rito. Narinig ko ang tungkol sa iyong mga himala, sa mga buhay na nabago, sa mga imposibleng pagpapagaling na iyong ginawa. At ngayon ay nagpasya ako na hahanapin kita. Gaano man karami ang hadlang sa daan, gaano man karaming tao ang nasa harapan, kahit na kailangan kong dumapa sa lupa at gumapang sa gitna ng karamihan, darating ako sa iyo. Dahil alam kong kapag nahipo kita, hindi na magiging pareho ang aking buhay. Panginoong Hesus, alam mo ang bawat sugat na dala ko, bawat kabiguan na sumugat sa aking kaluluwa, bawat gabi na lumuha ako ng walang nakakarinig. Alam mo ang aking mga bigong pagsubok, ang aking mga nasirang pangarap, ang aking mga panalangin na tila hindi nakararating sa langit. Ngunit ngayon ay nagpasya ako na hindi ako susuko. Hindi ko tatanggapin na mabuhay ng ganito. Hindi ako makukontento sa bilangguang ito na nagnanakaw ng aking kagalakan at kapayapaan. Narinig ko ang tungkol sa iyo. Narinig kong pinagagaling mo ang mga may bagbag na puso. Pinalalaya ang mga bihag. Ibinabalik ang mga nawasak na buhay. Narinig kong hindi mahalaga kung gaano katagal nang nagdurusa ang isang tao. Hindi mahalaga kung ilang doktor na ang sumuko. Hindi mahalaga kung ilang tao na ang umabandona sa kanya. Kaya mo pa ring gawin ang imposible. At iyon ang dahilan kung bakit ako narito sa natitira kong lakas. Sa kaunting pananampalatayang mayroon pa ako, desididong hanapin ka. Makapangyarihang Diyos, alam kong hindi ako karapat-dapat na mapasa iyong presensya. Alam kong maraming beses akong nagkamali. Alam kong nagkasala ako at lumayo sa iyong mga landas. Ngunit alam ko rin na ang iyong habag ay mas malaki kaysa sa lahat ng aking mga pagkakamali. Na ang iyong biyaya ay umaabot kahit sa pinakaligaw na makasalanan. Na ang iyong pag-ibig ay hindi nakasalalay sa aking mga nagawa. Kaya't lumalapit ako ng may katapangan, hindi dahil sa aking katuwiran, kundi dahil sa iyong walang hangganang kabutihan. Lumalapit ako tulad ng babaeng may agas ng dugo, na ginastos ang lahat ng mayroon siya sa mga doktor at hindi gumaling, na nagdusa sa loob ng 12 taon ng walang pag-asa. Ngunit nang marinig ang tungkol sa iyo, ay nagpasya na walang makakapigil sa kanya na maabot ka. Hinarap niya ang karamihan, tinalo ang kahihiyan, binaliwala ang mga puna at nagpatira pa sa iyong paanan. At nang mahipo niya ang laylayan ng iyong damit, nangyari ang imposible. Panginoon, naniniwala ako na ang parehong himala ay maaaring mangyari sa akin ngayon. Ama ng pag-ibig,
Ilang beses kong sinubukang lutasin ang aking mga problema ng mag-isa. Ilang beses kong inakala na sapat akong malakas upang malampasan ang lahat ng walang tulong. Ngunit tinuruan ako ng buhay na hindi ko kaya ng mag-isa, na limitado ang aking lakas, na hindi sapat ang aking karunungan. Natutunan ko, madalas sa masakit na paraan, na kung wala ka ay wala akong magagawa, na kung wala ang iyong presensya ay para akong halaman na walang ugat, isang bangka na walang direksyon, isang bahay na walang pundasyon. Kinikilala kong kailangan kita tulad ng baga na nangangailangan ng hangin, tulad ng lupa na nangangailangan ng ulan, tulad ng gabi na nangangailangan ng bukang liwayway. Hindi na pagmamataas ang nagdadala sa akin dito, kundi kapakumbabaan. Hindi na pagsasarili, kundi ganap na pagdepende sa iyo. Panginoon, kung hindi mo ako pagagalingin, mananatili akong may sakit. Kung hindi mo ako ililigtas, mananatili akong ligaw. Kung hindi mo ililigtas ang aking kaluluwa, mananatili akong bihag sa pagkaalipin na ito, na lubos, na sumisira sa akin. Panginoong Jesus, naniniwala akong pagagalingin mo ako, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil iyon ang iyong kalikasan. Ikaw ang manggagamot ng mga manggagamot, ang mga aliw ng mga nagdadalamhati, ang tagapagpalaya ng mga inaapi. Kung saan sinasabi ng mga tao na wala ng paraan, sinasabi mong may pag-asa. Kung saan naglalagay ng tuldok ang siyensya, nagsusulat ka ng bagong simula. Kung saan idineklara ng mundo na imposible, ipinahahayag mong lahat ay posible sa naniniwala. Kaya't inilalagay ko ang aking pananampalataya sa iyo, hindi sa mga pangyayari, hindi sa mga istatistika, hindi sa mga salita ng panghihina ng loob na narinig ko sa daan. Naniniwala akong ililigtas mo ako. Ililigtas ang aking kaluluwa mula sa bilangguang ito ng kalungkutan, mula sa seldang ito ng paghihirap, mula sa bartulinang ito ng kawalan ng pag-asa. Naniniwala akong ipapanganak mo ako muli. Bibigyan ako ng bagong kasaysayan. Gagawing patotoo ng tagumpay ang aking sakit. Diyos ng habag, alam kong hindi magiging madali ang pagdaan sa karamihang ito. Alam kong marami ang itutulak ako, babalewalain ako. Sasabihin sa aking sumuko na at umuwi. Alam kong ang daan patungo sa iyo ay puno ng mga hadlang, ng mga boses na sumusubok na panghinaan ako ng loob, ng mga harang na tila hindi malalampasan. Ngunit wala sa mga ito ang pipigil sa akin. Dahil ang aking pangangailangan ay mas malaki kaysa sa aking takot. Ang aking pananampalataya ay mas malakas kaysa sa anumang hadlang. Ang aking determinasyon ay hindi matitinag. Dumapa ako sa lupa kung kinakailangan. Gagapang ako sa gitna ng alikabok. Gagamitin ko ang huling lakas na natitira sa akin upang makarating sa iyo. Dahil alam kong ang isang paghipo mo ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 taon ng paggamot ng tao, ang 1 segundo sa iyong presensya ay mas mabuti kaysa sa 1 buong buhay na malayo sa iyo. Kaya narito ako, handang gawin ang anumang kinakailangan, bayaran ang anumang presyo, talunin ang lahat ng susubok na pigilan ako. Panginoon, alam mo ang bawat luhang tahimik kong iniyak, bawat gabing gising akong nakikipaglaban sa mga kaisipang sumuko na, bawat umagang nagising akong walang lakas, na bumangon mula sa kama. Nakita mo nang sinubukan kong ngumiti kahit durog ang puso. Nang nagpanggap akong ayos lang upang hindi mag-alala ang mga tao sa paligid. Nang itinago ko ang aking sakit sa likod ng isang maskara ng normalidad. Ngunit sa harap mo ay hindi ko kailangang magpanggap. Hindi ko kailangang magtago ng anuman. Hindi ko kailangang mahiya sa aking kahinaan. Kilala mo ako ng lubusan at gayunpaman ay minamahal mo ako ng walang hanggan. Alam mo kung saan ako nanggaling, kung saan ako dumaan, kung ano ang aking hinarap at gayunpaman ay narito ka. Naghihintay na lumapit ako, handang tanggapin ako ng bukas ang mga bisig. Anong kamanghamanghang biyaya? Anong walang kapantay na pag-ibig? Anong walang hangganang habag? Amang walang hanggan, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang bawat bahagi ng aking buhay na nasira, bawat pangarap na nawasak, bawat relasyon na nasaktan,
Inilalagay ko ang aking kalusugan, aking pananalapi, aking pamilya, aking trabaho, aking mga plano, aking kinabukasan. Lahat ng ako at lahat ng mayroon ako ay inilalagay ko sa iyong paanan. Dahil kinikilala kong ikaw lamang ang makapag-aayos ng nasira, makapagpapanumbalik ng nawasak, makapagpapatayo muli ng gumuho. Ayoko nang subukang ayusin ang mga bagay sa aking paraan. Ayoko nang magtiwala sa aking sariling mga diskarte. Ayoko nang maghanap ng mga solusyon sa mga maling mapagkukunan. Nais kong matutong magtiwala lamang sa iyo, magpahinga sa iyong mga plano, maniwala sa iyong mga pangako kahit na hindi ko naiintindihan ang daan. Turuan mo akong maghintay sa iyong panahon, magtiwala sa iyong proseso, maniwala na ikaw ay kumikilos kahit na wala akong nakikitang ng Panginoong Hesus. Alam kong marami na ang sumuko sa akin. Alam kong may mga nag-iisip na ang aking kaso ay wala ng solusyon. Alam kong may mga taong tumitingin sa akin at kabiguan lamang ang nakikita. Ngunit alam ko rin na hindi ka sumusuko kaninuman, na para sa iyo ay walang kasong nawawala, na walang sitwasyong masyadong imposible para sa iyong kapangyarihan. Binuhay mo si Lazaro ng 4 na araw na siyang patay. Pinagaling mo ang bulag mula pagkapanganak ng inakala ng lahat na ipinanganak siyang ganoon at mamamatay na ganoon. Pinalaya mo ang demonyong Gadareno nang sumuko na ang buong lungsod sa kanya. Kung ginawa mo ang lahat ng ito, alam kong maaari ka ring gumawa ng himala sa aking buhay. Hindi mahalaga kung gaano katagal na ang nakalipas. Hindi mahalaga kung ilang pagsubok na ang nabigo. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang sitwasyon. Ikaw ang Diyos ng mga imposible at naniniwala akong ngayon ang araw ng aking kalayaan. Diyos ng lahat ng biyaya, hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas upang hindi sumuko sa gitna ng daan, tapang upang harapin ang mga susubok na pigilan ako, determinasyon na magpatuloy kahit na tila nawala na ang lahat. Naway hindi mayanig ng mga pangyayari ang aking pananampalataya. Naway hindi masira ng mga paghihirap ang aking pag-asa. Naway hindi manakaw ng mga hamon ang aking tiwala sa iyo. Nais kong maging tulad ng babaeng iyon na nagsabi sa kanyang sarili, kung mahipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako. Hindi siya humiling ng isang sesyon ng panalangin. Hindi siya naghintay na makita siya ni Jesus at tawagin siya. Hindi siya naghintay na may mamagitan para sa kanya. Siya ay simpleng naniwala na sapat na ang isang paghipo at kumilos ayon sa kanyang pananampalataya. Panginoon, bigyan mo ako ng parehong katapangan, parehong determinasyon, parehong pananampalataya na nagpapagalaw ng mga bundok at nagbubukas ng mga dagat. Amang nasa langit, kinikilala ko na sa loob ng mahabang panahon ay naghanap ako ng kaligayahan sa mga maling bagay, naghanap ng kapayapaan sa mga maling lugar, sinubukang humanap ng kahulugan sa mga maling karanasan. Hinabol ko ang mga pansamantalang kasiyahan na nag-iwan sa akin ng mas malaking kawalan, naghanap ng pag-apruba mula sa mga taong hindi kailanman nagpahalaga sa akin. Sinubukang punan ang kawalan sa kaluluwa ng mga bagay na lalo lamang nagpalaki ng aking kalungkot. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang butas sa aking puso ay may hugis ng Diyos, na ang uhaw ng aking kaluluwa ay mapapawi lamang ng tubig ng buhay, na ang kadiliman ng aking isip ay maliliwanagan lamang ng ilaw ng sanlibutan. Patawarin mo ako sa pag-aaksaya ng napakaraming oras sa paghahanap sa mga maling mapagkukunan, sa paggugol ng napakaraming lakas sa mga bagay na walang-walang hanggang halaga, sa paglalagay ng aking pag-asa sa mga kamay ng tao na nabigo. Ngayon ay bumabalik ako sa iyo, kinikilalang ikaw ang tanging tunay na mapagkukunan. Panginoong Hesus, ipinahahayag ko sa aking buhay na pagagalingin mo ako sa lahat ng aking mga karamdam, maging ito man ay pisikal, emosyonal o espiritual. Pagagalingin mo ang mga sugat na hindi nakikita ng sino man, ang mga trauma na dala ko mula pagkabata, ang mga sakit na naipon sa paglipas ng mga taon. Pagagalingin mo ang aking sirang puso, ibabalik ang aking nababagabag na isipan,
palalayain ang aking nakakulong na kaluluwa. Naniniwala akong ililigtas mo ako sa lahat ng sumisira sa akin, sa mga tanikalang gumagapos sa akin, sa mga bisyong nagpapaalipin sa akin, sa mga kaisipang nagpapahirap sa akin. Ililigtas mo ang aking kaluluwa mula sa malalim na balon kung saan ako nahulog, mula sa madilim na bilangguang ito kung saan ako nanirahan, mula sa tigang na disyertong ito kung saan ako naglakad. At higit pa rito, ipapanganak mo ako muli. Bibigyan ako ng bagong pagkakakilanlan. Susulat ng bagong kasaysayan tungkol sa akin. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang nangyari ay nangyari na. Ngayon ay nagsisimula ang isang bagong panahon. Isang bagong yugto. Isang bagong kabanata. Makapangyarihang Diyos, naniniwala akong hindi ito nagkataon na narito ako sa sandaling ito, na hindi ko insidensya na naririnig ko ang tungkol sa iyo ngayon, na hindi swerte na nagpasya akong hanapin ka ngayon. Alam kong ikaw ang naglagay ng pagnanasang ito sa aking puso. Ikaw ang gumising sa gutom na ito para sa iyong presensya. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas na umalis ng bahay at lumapit sa iyo. Tulad ng pagtawag mo kay Zaccheo mula sa puno, tulad ng paghinto mo upang pakinggan ang bulag na si Bartimeo, tulad ng paglingon mo sa babaeng may agas ng dugo sa gitna ng karamihan, alam kong makikita mo rin ako, maririnig mo ako, sasagutin mo ako. Hindi ka isang malayong Diyos na walang pakialam sa mga sakit ng tao. Ikaw ay isang mapagmahal na ama na nahahabag sa kanyang mga anak, na umiiyak kasama ng mga umiiyak, na nagdurusa kasama ng mga nagdurusa. At alam kong ngayon ang iyong puso ay sensitibo sa aking panalangin. Panginoon, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong paanan tulad ng paralitikong dinala ng kanyang mga kaibigan sa iyo. Tulad ng makasalanang babae na hinugasan ang iyong mga paa ng luha, tulad ng kitungin na lumuhod sa harap mo na nagsasabing, Panginoon, kung nais mo, maaari mo akong linisin. At tulad ng sinabi mo sa paralitiko na pinatawad na ang kanyang mga kasalanan at maaari na siyang bumangon at lumakad, tulad ng sinabi mo sa babae na iniligtas siya ng kanyang pananampalataya at maaari na siyang umalis ng payapa, tulad ng pag-abot mo ng iyong kamay sa kitungin at nilinis siya na nagsasabing, nais ko, maging malinis ka. Alam kong mayroon ka ring salita ng kapangyarihan para sa aking. Narito ako naghihintay sa salitang iyon, nag-aabang sa paghipong iyon, nananabik sa himalang iyon. Hindi ako aalis dito nang walang natatanggap. Hindi ako uuwi sa parehong paraan na dumating ako. Hindi ako susuko hanggang may mangyari. Ang aking kaluluwa ay uhaw sa iyo, tulad ng tuyong lupa na uhaw sa ulan. Ama ng pag-ibig, salamat dahil alam kong naririnig mo ako sa sandaling ito. Alam kong nakikinig ang iyong mga tainga sa aking panalangin. Alam kong nakatuon sa akin ang iyong mga mata ng may habag. Salamat dahil hindi ko kailangang sumigaw ng mas malakas kaysa sa iba upang marinig. Hindi ko kailangan ng magagandang salita upang maantig ang iyong puso. Hindi ko kailangan maging perpekto upang maging karapat-dapat sa iyong pansin. Naririnig mo ang sigaw ng simple. Yumuyuko ka upang pakinggan ang bulong ng mapagkumbaba. Kumikilos ka sa pamamagitan ng tapat na pananampalataya ng isang bagbag na puso. At alam kong ang aking panalangin, kahit na hindi perpekto, kahit na puno ng mga pagkukulang, kahit na may halong luha at desperasyon, ay dumarating sa iyong trono sa sandaling ito. At alam kong hindi mo ako bibiguin, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan ng walang sagot. Dahil iyon ang iyong pangako, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapakita ko sa iyo ang mga dakila at nakatagong bagay na hindi mo alam. Panginoong Jesus, naniniwala akong sa mismong sandaling ito ay may nangyayari sa espiritual na mundo. Naniniwala akong kumikilos ang iyong kamay para sa akin. Naniniwala akong inilalabas ang iyong kapangyarihan sa aking buhay. Tulad ng naramdaman ng babaeng may agas ng dugo sa kanyang katawan, na gumaling siya sa sandaling nahipo kanya, tulad ng agad na pag-alis ng lagnat sa biyenan ni Pedro nang hipuin mo siya, tulad ng paglabas ng mga demonyo sa mga tao sa isang salita, mo lamang
naniniwala akong ngayon din ay binabago ako ng iyong presensya. Hindi ko kailangang maghintay ng mga araw o buwan upang makita ang resulta. Hindi ko kailangang dumaan sa mahabang proseso o komplikadong mga ritual. Sapat na ang isang paghipo mo. Sapat na ang isang salita mo. Sapat na ang isang tingin mo. At alam ko, naniniwala ako, nagtitiwala akong sa sandaling ito ay tinatanggap ko ang himalang labis kong kailangan, ang pagpapagaling na labis kong hinahanap, ang kalayaan na labis kong ninanais. Diyos ng kapangyarihan, hinihiling ko na ang himalang ito na aking tinatanggap ay hindi lamang para sa aking personal na kapakinabangan, kundi maging isang makapangyarihang patotoo na aabot sa ibang buhay. Naway maging inspirasyon ang aking kwento ng kalayaan sa ibang mga bihag na hanapin. Naway mag-udyok ang aking paggaling sa ibang mga may sakit na huwag sumuko. Naway maging buhay na katibayan ang aking pagbabago na kumikilos ka pa rin ng may kapangyarihan sa mga araw na ito. Nais kong maging tulad ng mga pinagaling mo na umalis at ipinagsabi sa lahat ang nangyari. Nais kong maging tulad ng babaeng Samaritana na tumakbo sa lungsod na nagsasabing, "Halikayo at tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng aking ginawa." Nais kong maging tulad ng dating bulag na nang tanungin ay sumagot, "Isang bagay ang alam ko, ako ay bulag at ngayon ay nakakakita na." Naway maging buhay na patotoo ang aking buhay ng iyong pag-ibig, ng iyong biyaya, ng iyong nakapagbabagong kapangyarihan. Amang nasa langit, inilalagay ko sa iyong mga kamay, hindi lamang ang aking kasalukuyan, kundi pati na rin ang aking kinabukasan. Nagtitiwala akong ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa ay tatapusin ito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Nagtitiwala akong ang Diyos na nag-ahon sa akin mula sa hukay ay iingatan din ako upang hindi ako muling. Nagtitiwala akong ang Diyos na nagpagaling sa akin ay palalakasin din ako upang mabuhay ako sa kabanal. Ayokong matanggap lamang ang himala at magpatuloy na mabuhay sa parehong paraan tulad ng dati. Nais kong ganap na mabago. Nais kong magkaroon ng bagong kaisipan. Nais kong mabuhay ayon sa iyong mga prinsipyo. Tulungan mo akong huwag nang bumalik sa mga lugar na nakasama sa akin. Huwag nang hanapin muli ang mga bagay na sumira sa akin. Huwag nang magtiwala muli sa mga mapagkukunang nag-iwan sa aking walang laman. Nais kong itayo ang aking buhay sa bato na si Kristo, upang kapag dumating ang mga bagyo, hindi gumuho ang aking bahay. Panginoong Jesus, inihahandog ko ang aking panalangin na may umaapaw na pasasalamat, na may hindi natitinag na pananampalataya, na may panibagong pag-asa. Alam kong aalis ako rito na iba sa aking pagpasok. Alam kong hindi na magiging pareho ang aking buhay. Alam kong nagsimula nang mangyari ang imposible. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay nangangahas akong sabihin ang mga salitang ito. Salamat dahil ikaw ang Diyos na nakakakita, nakakarinig at sumasagot. Salamat dahil inabot ako ng iyong habag noong hindi ako karapat-dapat. Natagpuan ako ng iyong biyaya noong ako ay pinakaligaw. Iniligtas ako ng iyong pag-ibig noong ako ay pinakadesperado. Lahat ng karangalan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng papuri ay sa iyo, ngayon at magpakailanman. Naway hindi mapagod ang aking bibig na isalaysay ang iyong mga kababalaghan. Naway hindi makalimutan ng aking puso ang ginawa mo para sa akin. Naway maging isang himno ng pasasalamat ang aking buhay sa Diyos na gumagawa ng mga himala. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Aking kaibigan, kung naantig ng panalangin ito ang iyong puso, kung pagod ka na ring maghanap ng mga sagot sa maling lugar at nagpasya kang hahanapin mo ngayon si Jesus, huwag mo itong sarilinin. Pindutin ang like button ngayon din. Ibahagi ang video na ito sa taong alam mong nangangailangan ng himala, sa kaibigang iyon na sumusuko na, sa kamag-anak na iyon na nagdurusa. Ibahagi sa iyong mga network, ipadala sa mga grupo, ikalat ang mensaheng ito ng pag-asa dahil baka ginagamit ka ng Diyos upang dalhin ang panalangin ito sa isang taong nag-iisip na sumuko sa mismong sandaling ito.
Manatili ka sa amin dito sa channel dahil bawat linggo ay nagdadala kami ng mga makapangyarihang panalangin na magpapatibay sa iyong pananampalataya at magpapatatag sa iyong buhay. At ngayon, gusto kong gawin ang isang bagay na napaka-espesyal. Gusto kitang ipanalangin sa pangalan. Kaya isulat mo ang iyong pangalan dito sa mga komento upang maiangat kita sa panalangin sa harap ng trono ng Diyos. Isulat mo rin ang iyong mga kahilingan sa panalangin. Sabihin mo sa amin kung ano ang iyong kinakaharap, kung saan ka nangangailangan ng himala, dahil ito ay isang komunidad ng pananampalataya at mananalangin tayo ng sama-sama hanggang sa mangyari ang imposible. At kung mayroon ng ginawang kahanga-hanga ang Diyos sa iyong buhay, kung nakatanggap ka na ng kagalingan, kung napalaya ka na, kung natanggap mo na ang iyong himala, isulat mo rin ang iyong patotoo dito sa ibaba dahil ang iyong patotoo ay magpapatibay sa pananampalataya ng isang taong malapit ng sumuko. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kasama mo ang Diyos, kasama mo kami, at sama-sama tayong magtatagumpay. Naway pagpalain ka ng Panginoon, ingatan ka, pasikatin ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Isang mahigpit na yakap at hanggang sa susunod.